Good morning again. Salamat sa Ginoo na ining mga nga buntagon. At ita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, and let's read once again patukuranan sa atong mensahe nining kabuntagon. Ug akong basahon sa Cebuano. Kay ganina murag dili kayo klaro, although mao to ang thought, but let's just dili kayo kuha ang gikan sa Hebrew sa Old Testament. Matthew 22:41-46. Mao na yung atong text this morning. Ug samtang na nagkatigom ang mga Pariseo, gipangutana sila ni Jesus sa usa ka pangutana nga nagaingon, unsay hunahuna ninyo nahatungod kang Kristo? Kang kinsa siya nga anak? Sila nag-ingon kaniya, anak ni David. Siya nag-ingon kanila, nan, ngano man si David sa pagsulti sa Espiritu, dagangalan kaniya nga Ginoo nga nagaingon. Ang Ginoo nag-ingon sa akong Ginoo, lumingkod ka sa akong tuo, hangtod nga ikabutang ko ang imong mga kaaway sa ilalom sa imong mga tiil. Kung si David nagangalan kaniya nga Ginoo, sa unsang pagkaagi nga naanak siya ni David? Ug walay bisan kinsa nga nakahimo sa pagtubag kaniya, ug usa ka pulong, ug walay bisan kinsa usab nga nangahas sukad niadtong adlaw sa pagpangutana kaniya ug uban pang mga pangutana. Naot ang Ginoo magapanalangin sa atong pulong gibasa karon. Let's pray. Father, we thank you for this beautiful morning. Thank you, Ginoo, sa imong pagpadala kanamo nining imong balay alampuanan aron kami maghiusa sa pagsimba kanimo, makapribilehiyo sa pagduol sa imong balaang presensya. Ingon nga usa ka katawhan, imong niluwas ka katawhan aniya kami, Ginoo, nagaduol kanimo uban ang pagpaubos sa imong kaugalingon. Hinaot ikaw magapanalangin ka namo karon samtang kami magtuon sa imong pulong aron amo kining masabtan sa yano lang mga pahagi, makadugaw unta kini Ginoo sa among pagsabot ug pag-ila kanimo, makapalig-on sa among pagtuog pagsalig kanimo, ingon nga ikaw na Dios ug Ginoo manluluwas sa among kinabuhi. Mahimaya ka sa among taliwala. Kining tanan na magiampo pasalamatan panagilamong sa ngalan ni Jesus. Amen. Now ang atong text nining kabuntagon dili ang usa ka text nga usual gamiton sa panahon sa Pasko. Yet nining nga text this morning nag-center precisely sa pagkatao ni Jesus ug kinsa man gyud si Jesus, ug maoy nahimong dividing point between sa mga tao nga maluwas moadtog langit ug sa mga tao nga moadtog impierno. Atong balikon sa verse 41, ang context niini, ang hitabo niini sa verse 41, ning mga Pariseo nagkakatigom. Si daghang higayon, nagkatigom sila, sige silang pangutana ni Ginoong sa Kristo. Now, 2 days before ni nahitabo, 2 days after ni nahitabo, ilansang na si Kristo. So this is Wednesday ni nga hitabo, kining ilang conversation, Wednesday, kay ka Friday, ilansang na si Christ. Morning appoint din sa text nato. O dini nga dapita, kisige nagpangutana si Kristo sa mga Pariseo ug Saduceo, unsa may imong otoridad pagbuhat niini? Una sa iyang pag-cleanse sa temple. This is days ago niya gilimpyuhan ang temple. Kadtong namunal siya ng limbuwa siya mga lamisa. This is days before that nahitabo na usa kini. Nahitabo una ang paglimpyo sa temple. So mo nang ang mga Pariseo ug Saduceo sige pangutana kaniya, sa unsang otoridad imo nang gibuhat? And then si Christ pod nagpadayon og tudlo og teach mahitungod sa Dios, pagpaila sa tao mahitungod sa Dios ug sa gingharian sa Dios. Ug mo nang mga Pariseo nganong sige man kagtudlo sa unsang otoridad, nganong nagbuhat ka man ini, nganong nagtudlo ka man. Kadaghang higayon gipangutana si Christ on what authority imo ning gibuhat. O mga Pharisees, mga Sadducees, ang Pharisees, mao maning
Uban kanila dili mo tuog langit, dili mo tuog angels, ang uban dili mo tuog resurrection. So mo ning nakalahian niling Pharisees ug Sadducees. Sige sila pangita pag-discredit ni Christ. Tungod kay si Christ daghan na may followers. Unya kay powerful man kay siya mag-teach. Kung mag-teach si Christ, mura dili man pariha sa mga Pharisees, dili sa mga Sadducees, nga sila man ang expert sa law. Si Christ was no one, yet powerful kayo og naay authority kung magtudlo. Og sige sila hatag og clever questions ni Christ, pagbitik ni Kristo para ma-discredit si Christ. Yet si Christ kamaong mutubag og sigig pagpakita sa iyang kaalam nga inigtubag ni Christ mapakita nga ang kining mga Pharisees ug Sadducees sila day hinuon ang way kahibalo mahitungod sa balaod bisag sila unta ang gitawag og expert sa law. Og niini nga higayon si Jesus tungod kay wa na sila ikapangutana ni Jesus kay si Jesus sige man og tubag sa ilang mga pangutana nga mga bitik, nining higayon si Jesus na ang nangutana nila. See? Una, mga Sadducees ba to, gitubag ni Christ, nahilom ang mga Sadducees. Pharisees na po nangutana, gitubag ni Christ, nahilom na po. O maoning karon si Christ na yung nangutana nila, tungod kay nagpundok pa man sila, sige pa sila, unsa magyatoy pangutana ni Kristo para mabitik siya, para ma-discredit siya, para dili na siya sundon sa mga tao. Sige pa man sila, nahilom pa man sila, si Christ na ang nangutana karon kanila. Maoning karon, while nagtigom pa sila, si Jesus sa taliwala nila, gitiguman, gilirungan, hilom pa man sila, si Kristo na ang nangutana kanila. O morning point nga central sa Christmas, ang pangutana ni Kristo, verse 42. What do you think about the Christ? Whose son is he? Usa sa pinaka-importante nga pangutana nga angayng tubagon sa tao. Kay ang tubag ni either makapalangit nimo or maka-imperno nimo kung imong tuhan. Mao ni ang pinaka-attack nga doctrine sa Christianity, ang tubag niini. Sa may imong pagtuon, sa may imong nahuna mahitungod ni Kristo kang kinsa man siyang anak. Ang emphasis man gud sa nag-deny sa pagka-Diyos ni Kristo, gi-emphasize nila ang pagkatao ni Kristo ug nga wala nay lain pa, nga tao lamang gyud si Kristo. Mao man ay emphasis gitagaagabugaton sa tanan nga nag-deny nga si Kristo Dios. Ug niini nga point, si Kristo nagtudlo ngadto sa mga Pharisees, Sadducees ug sa tanang palibot kaniya nga kinsa man gyud siya. Kinsa man gyud si Jesus Christ. Kay para sa mga Sadducees, para sa mga Fariseo, tao ra ang Messiah. Ug even karon daghay mga tao nga nagtuo nga si Kristo, si Jesus, tao lang. Yes, tingali pinakahabog nga tao, but that is not enough. Dinhi nagtudlo si Kristo ug nagpakita ug nag-angkon kung kinsa gyud siya ug unsa gyud siya. What do you think about Christ? Whose son is he? Bugat nga pangutana, great nga pangutana, direct nga pangutana. Central question, even today, labi na panahon sa Pasko, pwede gihapon natong ikapangutana karon kinsa man si Kristo. Unsa may mong nauna mahitungod si Kristo ang tao sa pasungan. Tao ra ba gyud siya? Who do you believe that Jesus called the Christ is? Ang iyang giklaim kinsa siya ba gyud or something else? See? Sukad pa kaniadto, panahon pa ni Jesus, daghay opinion ang tao, hangtod karon nagkalain-laing opinion,
ma-positive man, daghan po'y negative nga opinion mahitungod ni Ginoong Kristo. Para sa uban is just a good teacher, para sa uban great philosopher, para sa uban great historical figure, important, founder of the great religion. Igo rabana diha. Even ang mga Pharisees nagtuo nga ang gahom ni Kristo gikan ni Satanas. Isi si Christ sa iyang pagministry, nag-ayo, naghimog mga milagro. Ang pag-ayo niya, immediate, diha-diha dayon, o gituuhan, tungod kay dili man sila kadawat nga si Kristo, Dios, nagtuo ang mga Pharisees, even in Christ's time, nga ang iyang gahom, gikan ni Satanas. So who is Jesus? Central niya ng question is ang iyang origin, kang kinsa man siyang anak. Kay kung atong masabtan kinsa ayang amahan, makasabot pod ta kinsa siya. Labi na sa mindset sa mga Jew, kung kinsa kang anak, may ilahan ka. Now, atong bantayan, giun sa pagpangutana ni Christ dinhi ang mga Fariseo. Wala siya mangutana nga direct sa iyang kaugalingon. Unsa may mong huna-huna mahitungod kanako? Iyang gihimong third person. You see, tungod kay kining iyang mga audience, naa na may opinion mahitungod ni Christ, mahitungod ni Jesus. Naa na sila opinion mahitungod ni Jesus, so gihimong ni Jesus nga third party. Unsa may iyong huna mahitungod sa Messiah, sa manluluwas? Well, Christ is just the Greek word of the Hebrew word Messiah. Sa Hebrew, Old Testament, Messiah. Sa New Testament, equivalent niya na Christ or Christos sa Greek. See? Tungod kay kining mga Pharisees, mga Sadducees, kanang mga teachers of the law na may opinion ni Jesus, mo nang ang pangutana ni Christ, unsa may inyong una-una mahitungod sa Messiah. See? Ang ilang, let's just read one of their opinions sa John 8:41. You do the deeds of your father. Maning si Christ nag-ingon. Then they said to him, then reply sila nga to ni Christ, we were not born of fornication. We have one Father, God. Bot pasabot ni ini, ningingon ang mga Hudiyos, nga wa man may matao sa pakighilawas. Tungod kaya ang ilang opinion ni Christ, Christ is anak sa pakighilawas. Dili, say tawag ana? Natao si Christ nga dili paminyo ang iyang ginikanan. Mo na ilang opinion ni Christ. You see? Naay opinion ni mga teachers of the law nga si Christ natao na nga dili paminyo ang iyang mga ginikanan. Because ang ilang pagtuo si Christ is just human. Christ is not God. Morning ilang gitubag si Kristo, we were not born of fornication. Unlike you. Kami, ang among amahan Diyos. Pero naingon si Christ nila, no, you do the deeds. You question, you threaten me because you do not know God. Ang inyong gibuhat, pareha sa inyong amahan, dili gid mo anak sa Diyos, anak gid mo ni Satanas. You see? Mo nang ang pagpangutana ni Christ, dinhi sa Matthew, unsa may inyong nahuna mahitungod sa Messiah, mahitungod sa manluluwas, dili kay unsa inyong nahuna mahitungod kanako. Kaya naibaw naman si Christ na sila opinion mahitungod ni Jesus. So, gipangutana sila mahitungod sa unsa may ilang hunahuna mahitungod sa Messiah, ang gisaad sa Dios Amahan nga manluluwas. Because they did not believe nga ang Messiah, ang Christ, would be God incarnate. Ang ilang pagtuo gyud sa Messiah, ang ilang pagtuo sa manluluwas nga gisaad sa Dios was nothing more than just a man. Wa gyud sila masayod completely sa role sa Messiah. Wa gyud sila masayod completely sa identity sa Messiah. Ang ilang pagtuo, ang Messiah is just a political figure. Nga ang role sa Messiah is just political. Nga ang identity sa Messiah is just human. Ug si Jesus, dinhi gusto magtudlo nga ang Messiah is not just a man, but more than a man. Yes, he's a man, but more than a man.
Niini nga point si Jesus nagtudlo sa mga Pharisees, Sadducees, and all around them, nga ang gisaad sa amahan nga manluluwas, dili lang kay tao ra, dili lang kay political figure lang, dili lang ang iyang buhaton nga kaluwasan is political, economics, not just that. Pinaagi niini nga point, nagtudlo si Christ that the Messiah, the promised manluluwas sa Dios Amahan, is also Dios nga nagpakatao. You see, look again, verse 42. What do you think of the Christ? Whose son is he? They said to him, the Son of David. They know the Son of David. And that title, Son of David, is the title of the Messiah. Panahon pa sa Old Testament, they know nga ang Diyos nagsaad ni David nga naghimog covenant ang Diyos Amahan nga tukang David nga kaliwat ni David mahimong hari sa walay katapusan. Ang Messiah kaliwat ni David. Ang mahimo nilang Savior, political, not just political, is from David's line. Son of David. Nasayod sila, nagingon kaniya, anak ni David. Kay sa Old Testament pa, kadaghan gibalik-balik din sa mga propita ug sa mga scribes nga ang Messiah, ang Christ, is anak ni David, kaliwat ni David. Ug mo nang para nila sayon ra kaayong tubagon, pero wala nila masayod completely kining anak ni David, Dios di ay nga nagpakatao. Dili kay tao lamang. Kahibaw sila nga kaliwat ni David, kahibaw sila nga anak ni David, tungod kay maonay record sa Old Testament. Maonang sa New Testament, importantly diha sa Gospels, nga gisuwat gyud ang genealogy, ang kagikanan ni Kristo, ug matray sa bloodline ni Mary or ni Joseph nga related, gikan sila ni David. Whether si Mary or si Joseph, both sila bloodline ni David. Therefore, si Jesus is bloodline ni David. Nas Matthew ug sa Luke, gitrace ang genealogy. Whether kang Joseph nga side or kang Mary nga side, both of them, David's line. Therefore, Jesus is from David's line. O maka-establish gyud si Jesus sa iyang right sa throne tungod kay from David's line man siya, legal heir man siya, pwede gyud siya makaangkon sa trono. You see, kaning Son of David, gi-apply pa gani ni Jesus sa triumphal entry, katong ning sakay siya donkey, katong nagingon sila, Hosanna, Hosanna. Gitawag dito si Jesus, Son of David. This is 3 days earlier. Nagtigom mga tao dito sa Jerusalem, ningon sila, Hosanna to the Son of David. When we say Son of David, kung ang mga Jews moingon Son of David, nag-refer na nga ilang giilang nga Messiah. Tungod kay, klaro nila, ang Messiah is Son of David. Pero wa nila masabti completely, kining Son of David is Diyos nga nagpakatao. Blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. Then, pagkasunod nga adlaw, ang mga bata dito sa temple nag-shout, Hosanna to the Son of David. Hosanna means, save us, we pray. So they were crying out, save us, we pray, Son of David. Save us, we pray, Messiah. On both occasions, kining mga religious leaders, upset, nasuko ni Jesus tungod o gusto sila nga, Jesus, pahiluman ng mga tao, ayaw sila patawagan nga ikaw ang Son of David. Kay nasayod sila, ang Son of David is a title for the Messiah. Para lang ni sa Messiah. Ug mo ning ilang gingnan si Jesus, badlungan ng mga bata, ug panahon sa triumphal entry, badlungan na sila Ginoo yung mga followers. Paunda nga sila pag-ingon nga ikaw, Son of David, Hosanna, Son of David. Ug ang reply ni Jesus sa Luke 19:40, kung di sila motingog, ang mga bato mo'y musulti ni ana. See? Suko kayo sila, tungod kay giila sila, o ilang gi-recognize nga si Jesus, Messiah. O niinang dapita, kadtong pag-ingon nga Son of David, si Jesus, ning dawat, ni ana nga title, ni ana nga praise.
Wala nila badlunga. Ning angkon si Jesus nga son of David, kay wala man siya mabadlong. Kung dili sila mutingog ni ana, then ang mga bato niya mo'y mutingog ni ana. But pasabot, ning angkon si Christ nga siya ang son of David. Ning angkon si Christ, niadto pa lang nga bahin nga siya ang Messiah. Gidawat niya ang mga praise, gikan sa mga bata, hangtod sa mga hamtong. Both occasions, Jesus made it plain nga iyang gi-accept unsay gipamulong sa mga katawan o kabaataan tungod kay kadto true man siya man gyud ang son of David. Ang kana nga title part man na sa prophecy ngadto sa katong kang angel sa Luke 1:32. Jesus would be given the throne of his father David. Jesus was the son of David. Jesus is the Messiah. Now the religious leaders malipay ni ana tungod kay si Jesus wala man ma-fit sa ilang preconceived notion or opinion tungod kay hugot man ang ilang pagtuo nga ang Messiah would be a conquering hero nga mo throw off sa Roman oppression nga political figure lang nga mo save kanila mag-establish sa kingdom. Na kung kinsay nagsakop nila karon ang Romans, si Jesus may muluwas, mupildi sa mga Romans para si Jesus na may maghari nila, mo man na ilang hunahuna sa Messiah. Just a political figure. Now, wa man sila mag-expect nga ang Messiah mo badlong nila. Ang ilang gi-expect nga ang Messiah political figure para sila onya makigsip-sip sa Messiah, sila po'y himuong taga-agranggo. But Jesus, wala mo fit sa ilang hunahuna sa Messiah. O just a footnote here, kung si Jesus pa dili descendant ni David, ila unta na i-brought up nga issue. Dali ra unta nila ma-disqualify si Jesus kung dili pa si Jesus, son of David, because that is a major issue. Klaro kaayo sa Old Testament, walang nako giapil ang mga text here, nga si Jesus, ang Messiah, nga gipromise sa son of David. That's a major issue. Kung makatrace pa sila, kung moingon pa sila nga dili man ka son of David, pero wa sila mag-ingon ni ana, kay sila mismo maka-identify nga si Christ is son of David. See? Kung dili pa lang sila under human oppression adto nga time, kung wala pa lang sila, dili pa lang sila under Roman government, pwede na gyud unta adto nga time si Jesus mahimong hari. Tungod kay legal heir man siya, qualified man siya, tungod kay na siya daghang followers, daghanay ning tawag niya nga son of David. Kung pangusgan pa lang gyud ni Christ, kung ang iya lang yung tuyo gyud is political lang yun, pwede na adto nga time. Sa triumphal entry pa lang, gi-acknowledge siya as son of David. Daghan na gyud unta. Pwede na gyud siya mahimong hari. Kung tao lang gyud si Kristo, mao gyud na ang iyang purpose. But Christ is beyond that. Jesus is not just human, ug mao na iyang gitudlo dinhi. Again, kining mga Fariseo ug tanang nagpalibot kanila nasayod nga si Kristo, son of David. Now, si Jesus nag-claim nga siya son of David, and at the same time, source ni David. Son of David o God ni David, Lord ni David. Dinhi sa verse 43 to 45, kana nga truth gitudlo ni Christ. Dinhi sa verse 43 to 45, gipakita ni Christ nga siya gyud son of David, and not just human, but he's also the God of David. Verse 43 said to them, "How then does David in the Spirit call him Lord?" See, kay gusto ni Christ itudlo nga ang Messiah, son of David, siya son of David, ug nga kining son of David is more than just a man. Kining son of David, kining Messiah, is also God in the flesh. Mo na yung point din is 43 to 45.
How then does David na the Spirit call him Lord? The Lord said to my Lord. Di kay klaro sa Cebuano ka kanina, no? And even sa English. Kaning the Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. If David calls him Lord, how is he his son? You see? Kung si David nagtawag kaniya nga Ginoo, giunsa man kining son of David, iyang anak nga Ginoo maning son of David. Quotation ni siya sa Psalms 110. O dinhi si Christ nagclaim nga kining Psalms 110 is sinulat ni David. Si David dinhi nag-write uban sa giya sa balaang Espiritu Santo. Dili lang ni siya pamalandong ni David, kundi ang Dios pinagi sa balaang Espiritu Santo nagpadayag niini nga truth ngadto ni David. You see na qualifier sa verse 43. How then does David in the Holy Spirit? See, in the Holy Spirit. Kana nga term, but pasabot niya na is, it means under the inspiration. O under the inspiration of the Holy Spirit, si David nagtawag sa iyang Ginoo nga Adonai or Lord. Si David nag-use og term sa son of David nga term for God. God is called Yahweh, God is called Elohim, God is called Adonai in the Old Testament. And here, that God, Yahweh, nag-ingon sa Lord ni David, see, ang Diyos Amahan, nakigstorya ngadto sa Ginoo ni David, sa Diyos ni David, sit at my right hand. Sit at my right hand till I make your image. The Lord, the first Lord there, they are both curious. Dili kay ni klaro sa English, dili kay ni klaro sa Cebuano, pero sa Greek, sa Psalm 110, klaro ni siya. Mao ning gi-all caps din ha ang first Lord because that is Jehovah. That is God the Father or Yahweh or Jehovah. Mao nang first Lord there. Yahweh or Jehovah nakigstorya sa Ginoo ni David, sa Lord ni David. Kanang second Lord there is Adonai. Now, ang mga Jews maglikay sila og mention gyud sa name sa Dios. Ang mga Hudiyo likay og mention sa name og kung naay name sa Dios kaning ang tetragrammaton usahay ilang tawagon og Dios Adonai kay mahadlok man sila makapasipala sa ngalan sa Dios ug mo nang Adonai mo nang Lord ikaduhang Lord there. Ang Dios Amahan si Jehovah nakigstorya sa Dios ni David, sa Ginoo ni David. Si Jesus nag-ingon dinhi nga kini nga psalm is messianic. Nga kini nga psalm naghisgot mahitungod sa Messiah. Tungod kay si David naghisgot man mahitungod sa Messiah. Kay klaro man dinhi kung sa Hebrew pa lang na Psalms 110. The Lord said to my Lord, si Jehovah maingon sa akong Ginoo, sa Ginoo ni David. O kaning Ginoo, kaning ikaduha nga Lord, is a title for God. It's God. Kadaghan o kasagaran gigamit for God. A title for God. And then Lord, nga first Lord, all caps, is just God the Father. God, Jehovah. Mo nang sa English, para ma-identify, all caps nila. Labi na sa King James o New King James. Kay kanang all caps, nag-refer sa Jehovah. Si Jehovah, ang amahan, nakigstorya sa anak. Sa Ginoo ni David. Ang Ginoo ni David, morning Messiah.
O dinhi si Christ nag-refer o nag-angkod o nag-claim nga kining Psalms 110 naghisgot mahitungod sa Messiah. O si Jesus nag-affirm dinhi sa Psalms 110, sa iyang pag-quote sa Psalms 110, nga ang Messiah, anak ni David, o nga ang Psalms 110, gisulat ni David. Dili man nato makita sa Psalms 110 nga si David nagkita, pero si Jesus dinhi nag-claim nga si David ang nag-write niini. O si Jesus dinhi nag-affirm sa deity sa Messiah. Sa pag-quote ni Jesus nining Psalms 110, he says, one, kining Psalms 110, naghisgot mahitungod sa Messiah. Ikaduha, kining Psalms 110, gisulat ni David. Ikatulo, nga ang Messiah, Dios usab. My Lord, akong Ginoo. Bot pasabot, ang Messiah, ang Ginoo ni David, ang Messiah is Dios pod. Giklaim din ni Christ. Pag-quote niya Psalms 110 nga ang Messiah, ang anak ni David, is Dios pod, dili lang tao. See? Ang mo-deny sa pagka-Dios ni Kristo, dili makaingon nga si Christ, siya ang pinakabuutan nga tao, pinaka-greatest nga tao, tao nga naka-achieve og highest human level of virtue. Kung mayon sila nga dili Dios tungod kay nini, si Kristo nag-claim nga siya man Messiah. Dili ka makaingon nga greatest human si Christ lang, kay kung di ka muto nga siya Dios, naglahi na siya, kay dinhi nag-angkon man siya nga siya manluluwas. So here, si David, inspired sa Holy Spirit, sa Psalms 110, nag-ingon nga ang amahan nakikingon sa Diyos ni David, sa Messiah, sit at my right hand. Unsa may bot pasabot ni ana? God Himself, the Yahweh of Israel, the Jehovah of Israel, the covenant name of God, the Creator of the universe, the God of very gods, nag-designate og position of rank sa Messiah. Kanang right hand is a symbol of authority. Dili gyud bot pasabot ni ana nga kaning diri lang gyud sa akong tong kamot. Bot pasabot ni ana ranggo, position sa autoridad, co-equal place of power, co-equal authority with God Himself. Virtually declaring, pag-ingon, sit on my right hand, you're also God. You're God. The right hand of God is a symbol of authority. The right hand of God is the place of power and authority and might. And so Christ is put at the right hand of God, equal in power, equal in authority. Therefore, Christ is God. See? Ang amahan nakig-ingon sa Diyos ni David, sit at my right hand. Kaning Diyos ni David, kaning son of David sa Psalms 110, son of David is Diyos ni David. Giingnan sa Diyos amahan, sit at my right hand. You have equal in power, the same power with me. Then, kana nga authority, kana nga power is invincible. Nga naman, till I make your enemies your footstool. In other words, akong buntugon, ug akong dadon tanan, ubos sa imong tiilan. Ang Diyos nga amahan, miingon sa Diyos nga anak, sa paglingkod sa iyang tuong kiliran, hangtod nga ang tanan niyang mga kaaway mabuntog, ug madala ngadto sa pagsakop sa iyang atubangan. You see, this is an Oriental mindset. Kung ang king makabuntog sa war sa another kingdom, iyang tamakan ang liog sa mga nabuntog niya. Pagpakita o pag-declare nga siya ning daog. Nga siya kadtong nabuntog na niyang kaaway. Morning nga mindset. Ang tanang kaaway sa Dios anak, dadon niya sa tiila, sa iyang tiilan. But pasabot, He's invisible, He's powerful. No authority, wa nay mahimong otoridad nga labaw pa ni Kristo, kay si Kristo naman mutamak sa tanan niyang mga kaaway. You see?
kini nga gahom invincible pod, equal with God the Father. Dinhi ning claim nga si Christ siya ang Messiah, nga ang Messiah is equal with God the Father, nga ang Messiah Dios usab. Mahitabo kini tungod kay at the name of Jesus every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord, to the glory of God the Father. That's Philippians 2:10-11. But ang point din ni Jesus here is that David called the Messiah his Lord. Gitawag ni David ang Messiah nga iyang Ginoo, Adonai. Ug kanang Adonai is a title for God. It's just gigamit Adonai gigamit sa mga Jew para dili sila masayop og litok sa ngalan sa Dios, kay mahadlok sila kung makasayop sila glitok, makasa sila. Kay ang balaod sa Dios, do not take my name in vain. Dako man kay na nga balaod. Mao nang kung naay ngan sa Dios, ang ilang pagmention usahay na lang Adonai or Lord, kanang ikaduha nga Lord. That's a title for God. Kurios sa Greek, Adonai dinha. Jehovah or Yahweh said to Adonai, my Adonai, a title for God. Sa Psalms 110, og pagquote ni Christ sa Matthew, nag-claim si Christ nga ang Messiah ni David is iyang Ginoo, iyang Dios, iyang Adonai. Ang Messiah ni David, anak ni David, iyang Dios, iyang Adonai. Therefore, the Messiah is Adonai, is God. See? Christ, si Christ, nag-angkon din nga siya ang Messiah o nga siya dili taura sama sa gihuna-huna nining nagpalabot niya. Taura ang Messiah, political figure lang. So, ning claim si Christ, kadaghang higayon nga siya Dios. Gani nag-exist siya even before David. Just John 8:58. Jesus said to them, most assuredly, I say to you, before Abraham was, I am. You see? Si Jesus mismo namulong nini. Sa wala pa na tao si Abraham, I am. Ug kanang I am, maunang name, gihatag sa Dios ngadto ni Moses. Ningon si Moses sa burning bush, Dios ko, unsa may ngan akong dadon, nga kung mangutana sila kinsay nagsugo nimo para luwason mi. Ingna nga I am that I am. Si Jesus dinhi nag-claim siya ang I am. Siya ang Jehovah. Dinhi si Jesus nag-claim. He's also God. He is God. You see? Dito sa Matthew, gitudlo ni Jesus nga ang Messiah is also God. Dinhi nag-claim si Jesus nga siya God. Dito sa Matthew, si Jesus nag-claim nga ang Son of God is Son of David. Nag-claim po siya nga siya Son of David. Siya ang Son of David. Ang Kristo, si Kristo dili lang tao lamang, but He must also be God who became human. Ug mao ni ang Christmas. Morning Christmas. Dios nga nagpakatao. It's not about a baby in a manger in Bethlehem. It's not about Mary and Joseph. It's not about angels singing to shepherds. It's not about wise men coming from the east. All that is important man na, pero secondary ra na sa unsa gyoy nahitabo didto. Tungod kay ang central nga nahitabo unsa ang gi-accomplish sa Dios didto. Ang Dios nagpakatao. Mo gyud nay central sa Christmas. Mo gyud nay pinakasentro sa Christmas. Emmanuel, God in human flesh was there, was here. Mo nang Emmanuel.
Ang Dios in the flesh ilang gikauban. Mo man ay meaning sa Emmanuel, God with us. God with us. Tungod kay ang Dios mismo ilang gikauban adto nga panahon. Ang Dios in the flesh ilang gikauban, ilang gihikap. Mo na meaning Emmanuel, God with us. Not just in the spirit, but in the flesh. Emmanuel, kauban nila na sinati nila. Ang sentro sa Christmas, Diyos nagpakatao tungod kay ang saad sa kaluwasan unfolding sa ilang ato gyud nga higayon. At that very time, ang saad sa Dios nga magpadalag kaluwasan ug magpadalag manluluwas nahitabo ni adto yung panahona. Mao nay sentro sa Christmas. Ang manger scene usahay gi-romanticize. Yes, gihimong attractive. Nindot man si Joseph, si Mary, or ang wise man. But let's remember, nga ang attraction sa manger aton tang masabtan, ang Dios sa di niya masabtan nga gugma para sa tao, maunta na maka-attract nato sa manger. Kung makakita tag display sa manger, di lang unta ta ma-attract unsa kanindot sa design, nindot si Joseph, si Mary, kundi ato untang pamalandungan, mauni ang gugma sa Dios para sa tao. Sentro ang bata, Dios nga nagpakatao. Maunta na'y maka-attract nato kung na'y manger nga design. Love nga dili generated sa tao, kung dili tungod sa iyang kaugalingon nga nature nga mahigugmaon. May gugma nga hilabihan nga igong nagpaubos sa iyang kaugalingon para lang luwason ang makasasalang katawhan nga magpakamatay alang niining makasasalang katawan. Kung magmalandong ta mahitungod sa Christmas or makakita tag manger scene, atong pasalamatan ng Ginoo sa iyang gugma. Kay niana nga place, nagpakatao siya, nagpaubos ang Dios para lang kita luwason, makasasalang nga katawan, para kita madugtong og balik sa Dios. O ang mga religious leaders sa pangutanan ni Christ, nganong si David nag-ingon man sa iyang anak, nagtawag man nga akong Ginoo. Ug ang mga religious leaders nagpalibot ni Christ, dili ka tubag ug wa ka tubag. Si verse 46. Kay klaro din Psalms 110 kung inyong basahon, anak ni David gitawag niya iyang Ginoo. Adonai. Adonai is a title for God. Ang anak ni David gitawag niya og Adonai. Og dili katubag kining mga Messiah. Kaning mga Pharisees. Dili lang gyud kay dili katubag, kundi dili sila motubag tungod kay dili man sila motuo nga ang Messiah is also Dios nga nagpakatao. Human ini wala na sila yung mga clever nga question kay nahadlok na sila pagpangutana ni Kristo. Dili tungod kay wa sila ikatubag, kundi di man sila motawag ni Jesus nga Christ, nga Lord, ilang Lord. Kay tungod kay dili man sila moila ni Christ, nga ilang manluluwas, nga ilang Ginoo. Refuse sila answer because they refuse to believe. Mga religious folks gani ni sila, mga religious leaders. Sila gani ang expert sa law. Sila ang brain trust sa Judaism ani nga time. Yet dili sila katubag ni Kristo. Tungod kay dili man nila i-acknowledge ang klaro nga gitudlo ni Kristo niini nga passage nga ang anak ni David, ang Messiah is Dios nga nagpakatao.
Tungod kay ang anak ni David didto sa Psalms 10 gitawag man ni David, my Lord, akong Adonai. Si Ginoong Hesus dili lang tao kundi Dios nga nagpakatao. How can he be son of David and David's Lord at the same time? He can be both because he is God and he is man. You see? Si Jesus, dili lang niya na nga time nag-angkon nga siya son of David. Dili lang niya na nga time nga siya Dios. Revelations, the last chapter of the Bible, Revelations 22:16. Mo na last verse nato. I, Jesus, see, Jesus namulong niya si Jesus nag-ingon ngadto ni John, I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and the morning star. You see? Now, how can he be the source of David and at the same time, the offspring of David? Same thing sa Matthew. How can he be son of David, yet David's God? Because Jesus is God, man. Jesus is David's son, and Jesus is David's Lord. Because Jesus is God, man. Morning importante nga truth, gitulo ni Jesus ngadto sa mga Pharisees. Siya ang manluluwas, Dios nga nagpakatao. So, mga igsoon, para kanimo kinsa man si Ginoong Kristo. Ang claim din ni Christ, clear kaayo o direct kaayo, whether Matthew or sa Revelations or any other text. He's the son of David, pero wala siya earthly father. He is the Son of God. He's fully God and He's fully man. Mon ang milagros of virgin birth. It's the work of the Holy Spirit. The one nga nag-exist eternally before time. Even before time. Ningsud sa time. Mo nang claim ni Jesus. Nag-exist siya sa wa pang time, pero ningsud siya sa time. Nagpakatao siya. Mo nang gitudlo sa scriptures. Ugon sa may imong response. Ang religious leaders sa panahon ni Jesus, nagpakahilom tungod kay ning reject sila sa claim ni Jesus. The majority of the people, even today, daghang mga tao, even today, nag-reject gihapon sa claim ni Jesus nga siya Dios, nagpakatao nga siya ang Messiah. Unsa may imong response? Sama ba kanila magpakahilom lang? O imong tuuhan nga siya imong Ginoo, imong manluluwas? If you reject Jesus' claim and agree with the majority, then padulong ka sa same path nila. Ang wide path that leads to destruction, sa Matthew 7:13. But if you accept His claim and call Him Lord, sama ni David, recognizing nga siya Dios nga nagpakatao, then naani daghang dipikto sa imong kinabuhi. Ang immediate niya na, mao nang ang dili pagka self-centered nimo, nga panahon sa Christmas, ang imong buhaton, dili kung unsay imong madawat, unsay pagkaon nga imong ang kanon, kundi sa imong pag-celebrate sa Christmas, kung imong giangkon si Kristo, is magmalipayon ka tungod sa gibuhat sa Dios sa iyang pagpakita sa gugma. Ug tungod niya na angay nimo siyang pasidunggan. Let us pray. Father, we thank you nga ikaw Dios nagpakatao ningani sa kalibutan aron sa pagluwas kanamo. What a great love. Di gid namo matugkad kana nga klase nga gugma, Dios nga gamhanan, Dios nga balaan, Dios nga dalaygon. Nagpaubos sa iyang kaugalingon, nagpakatao, sama kanamo. Sinati sa kalisud sa kinabuhi nining kalibutan na yet without sin.
and died on the cross for us to rescue us from the judgment of sin. So Lord, we praise you. We glorify your name. You are God in the flesh, our Christ, our Savior, our Lord. Tabangin kami, Ginoo, sa pagpadayon og sangyaw nining kamatuoran. In Jesus' name we pray. Amen.